segundo. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung saan ka pa makakatakas. Sige, Wangshu. Bilisan mo! Tumakbo ka! Bilisan mo! Sakay na! Pasensya na at nahuli ako. Ang huling kuta ng kriminal na si Maxi Guo sa Dakang ay nawasak na. Yung natitira, ikaw na bahala. Siye po? Dalhin silang lahat. Ayos, ang galing. Ang dami ng napinsalang tao ni Mashiguo sa Dakang. Ikaw ang tumulong sa kanila. Karapat-dapat lang po ito sa akin. Ye Wangshu, makinig ka. May kontribusyon ka sa bayan, pinapangalanan kang Dakang National Commander ng mga puwersa. Ikaw ang mamumuno sa 3 hukbo. Ye Wangshu, tatanggapin ko ang utos. May balita mula sa Qingzhou. May mga ilegal na tao daw na pumasok. Naglaloko ng pera, nagpapahamak sa tao. Tanda ko, galing ka sa Qingzhou, tama ba? Oo po. Aw, wow. Ang tagal mo nang nagse-secret mission. Hindi mo pa nakakontak ang pamilya mo. Sakto, pwede mong samantalahin ang pagkakataong ito para makasama sila. Sabay na rin, mag-imbestiga ka tungkol dito ng palihim. Siye po. Maymay, nandito na ako. Balik na ako. Ako si Su Ninghai, gobernador ng Qingzhou, paggalang sa commander. Paggalang sa Commander. Bumalik ako ngayon para bisitahin ang pamilya. Hindi na kailangan ipaalam ang pagkakakilanlan at galaw ko. Siguraduhin ninyong huwag ipaalam sa iba. Sipu. Ipasa sa lahat. Dapat alerto ang lahat ng inspector sa Qingzhou ngayon. Huwag sana may magkamali, lalo na sa harap ng commander. Sipu. Nanay Joe? Nanay Joe, okay ka lang ba? Sino ka? Ako si Wangshu. Etsew, 6 years ho ng Long Life Healthcare. Nagbigay ulit ng itlog. Lahat kami kumuha na. Dalian mo. Hindi ko nasasabihin, ha? Kukuha pa ako ng itlog. Ma, nandito na ako. Ma. Ikaw si Wangshu? Sa wakas, nagbalik ka na. Ano ba nangyari sa inyo? Nagkakaproblema na si mama mo. Hindi ninyo sinasagot ang tawag. Pati ang burol dito, ako nag-set up. Ma? Ako, si Wangshu. Nandito na ako. Ma, buksan mo naman ang mata mo para makita mo ako. Tiang Wu? Paano namatay si mama ko? Matanda na siya, laging masama ang katawan, lumala ang sakit niya. Kahit anong gamot, walang epekto. Imposible! Nang umalis ako, ang mama ko, may mild na sakit lang sa puso. Paano siya namatay ng ganito? Tiang Wu, bilisan mo. Mamaya wala ng itlog makukuha. Anak, kalma ka lang. Lalabas muna ako ha. Harina. Huwag kayong magmadali. Lahat may makukuha. Ang gamot na to, sobrang effective talaga. Lolo Wu? Lolo Wu, hindi ka kumuha ng itlog?
Hindi ako bumibili ng gamot sa inyo. Tungkol sa gamot, pag-usapan na lang natin mamaya. Yung itlog? Ilalagay ko muna dito para sa'yo ha. Halika, halika. Lolo, bakit sumakit ang baywang mo? Walang problema. Matagal na tong sakit ko. Xiao Jiang, kunwari mo ng isang kahon ng gamot para kay Lolo Wu. Silang. Lolo, ang gamot na to, kunwari mo muna. Hindi. Tungkol sa bayad, mamaya na lang. Pag uwi mo, subukan mo. Kapag gumaling ka, saka na lang natin pag-usapan. Ayos ba? Sapat ba tong pera? Hindi na. Hindi na kailangan bayaran. Kunwari mo na lang. Hindi pwedeng tanggapin ng libre ang gamit mo. Sige, ganito na lang. Xiao Jiang, kunwari mo pa ng 2 kahon ng gamot. Sige lang. Kuya, Itong 2 kahon ng gamot, Regalo ko sa'yo, libre na. Kapag nagbayad ka pa, magagalit na ako. Xiao Zhao, sobrang bait mo sa akin. Higit pa sa tunay kong anak. Lolo Wu, ano bang sinasabi mo? Salamat ha. Lalakad na muna ako. Ingat sa paglakad! Huwag kayong magmadali ha. Lahat may makukuha. Xiao Zhao, Tiang Wu, nandito ka? narinig ko may bagong stock na kayo. Ngayon, kukuha ako ng 10 kahon. Tiang Wu, yung gamot nung huli. Kumusta ang sakit ng ulo mo? Ayos naman. Sinunod ko ang payo mo, 5 kahon. Talagang gumaling ang sakit ng ulo ko. Ang gamot ninyo, Ang galing talaga. Tiang Wu, kunwari mo na ang gamot mo. salamat. Ingat sa paglakad. Tara. May balita galing Qingzhou. Sabi nila, may mga kriminal na pumasok ng scam ng pera. Nagpapahamak ng buhay ng tao. Ngayon hinihintay na lang nating mahuli yung mga isda sa pain. Yung susunod na batch ng mga health supplement, kailan darating? sa 2 araw, darating na. Jiao kuya, totoo ba talagang magic yan gamot na yan? Siyempre naman. Kahit mabali pa yung paa mo, pag ininom mo to, gagaling ka. Painkiller lang yan. May halong harina. Sabihin mo, hindi ba milagro? Wang ba? Yung insurance money ni Tang Wan dumating na ba? Dumating na. 300,000. Buong buo, walang kulang. Ipadala mo yung 200,000 kay Tiang Kuya. Yung natirang 100,000, tayo ang maghahati. 300,000. Ang dami niyan. Ngayon alam nyo na, di ba? Ang benta ng gamot, maliit lang yan. Insurance money ang malaking kita. Yung mga matatanda, tinuturing tayo parang tunay na anak. Tayo, nag-a-apply ng insurance para sa kanila. Yung pangalan ng benepisyaryo. Siyempre, pangalan natin mismo. Pwede pala ganun. Ibig sabihin, posibleng mamatay sa gamot na yan. E paano pag may nangyari? Tanga, painkiller, hindi nakakapatay yan. Yung matatandang yon, ang dami nilang sakit. Pag di na nila nararamdaman ang sakit, titigil na sila sa pag-inom ng totoong gamot. Siyempre, mamamatay sila. Huwag kang mag-alala. Yung lugar na yan, walang tao, walang mangyayari. Kahit may problema, nasa likod natin si Tiang Kuya. Kiyang Kuya. Ano bang posisyon ni Kiyang Kuya? Huwag kang masyadong usisa kung hindi mo kailangan. Dali, tignan mo kung sino ang susunod na mamamatay na matanda. Mga hayop kayo. Dapat lang kayong mamatay. Hindi ikaw. Sino ka ba? Anak ni Tang Wan. Ikaw pala ang anak ni Tang Tita. Bakit hindi ka agad umuwi? Nung namatay siya, lagi kang iniisip, pati ang kapatid mo. Lahat ng pinag-uusapan nyo, narinig ko lahat. Ano narinig mo? Pinaghalo mo yung harina. Sa painkiller, ibinenta mo sa mga matatanda, walang pakialam sa buhay ng tao. Pinatay mo ang nanay ko. Ipapaliko sa inyo ang buhay ng nanay ko. Ayusin mo ang bibig mo. Negosyong malinis ang ginagawa ko. Si Tang Tita, tinuring akong tunay na anak. Kung iniimbitahan mo ako, sa burol niya, pwede akong mag-alay ng incense para sa kanya. Kung nagugulo ka lang dito, huwag mong sisihin kung maging bastos ako sa'yo. Dahil sa inyo,
Ikaw na. Huwag kang lumapit. Pumasok ka sa bahay ng iba nang walang paalam. Nanakit ka pa ng matinong tao. Isusumbong kita sa pulis. Sige, tawagin mo. Tingnan natin kung sino ang huhulihin ng mga pulis kapag dumating sila. Ang lakas mo manghamon. Alam mo ba kung sino ang sumusuporta sa akin? Wala akong pakialam kung sino ka. Sinaktan mo ako. Lagot ka talaga. Tama na. Huwag mo na siyang saktan. Si Tang Tita hindi pa nga gumastos ng malaki dito sa akin. Ibabalik ko lahat ng pera sa'yo. Ibalik mo. Buhay ng nanay ko ang gusto ko. Paano mo ibabalik ang buhay ng nanay ko? Tangwan. Ang panganay na anak ay nagtatrabaho sa labas. Ang bunso ay nasa kolehiyo. Simple lang ang buhay nila. Mabait. Madaling lokohin. Walang panganib. Kinumpirma. Patay na. Nakuha na ang insurance policy. 300,000. Ano bang kasalanan ng nanay ko? Dahil lang ba sa kabaitan niya? Madali kasi siyang lokohin. Hindi ako. Hindi talaga ako. Pinatay niyo ang tao para sa pera. Dapat lang mamatay kayong lahat. Tama na, tama na. Tindero lang naman ako. Si Chiang, ang may utos. Siya ang nagsabi kung paano gagawin. Si Kiang. Oh, Suki Kiang. Itong mga impormasyon ng matatanda, siya ang nagbigay sa akin. Sabi niya, itong mga matatanda, may edad na, marami pang sakit, madali raw kitain ng pera. Lahat siya ang may gawa. Wala akong kinalaman dyan. Suki Kiang. Nasaan siya? Hindi ko talaga alam. Nangangako ako, hindi ko alam. Palagi siyang nauuna tumawag sa akin. Hello. Tulungan mo akong hanapin ang isang tao. Kiang. Ano? Isang babae lang. Natalo kayong lahat. Ang astig ng babaeng yan. Hindi siya mukhang ordinaryong tao. May posisyon ba siya? O ano? Kung may posisyon, bakit? Basta may tito akong malakas, hindi ako natatakot. Kahit sino pang dumating, wala siyang laban sa amin. Mukhang hinahanap ka raw niya. Pag dumating siya, siguraduhing maturuan siya ng leksyon. Pumunta ka. Iimbita mo si Lee dito. Sabihin mong may salo-salo bukas. Ako ang manlilibre ng inuman. Opo. Sir, ang grupo ni Suki Kiang, espesyalista sila sa panlilinlang. Target ng mga ito ang matatanda. Mabilis silang magpalit ng lugar. Marami na silang nabiktima sa iba't ibang syudad. Marami na ring namatayan dahil dito. May mga tumigil sa gamutan, kaya namatay. Pero naipaliwanag na namin ang katotohanan sa mga kamag-anak. Ma? Sasamahan kita para humingi ng hustisya. Ano bang nangyayari dito? Alam na namin ang totoo. Narinig namin na pupuntahan ninyo ang grupo ng mga manloloko para maningil. Sama na rin kami. Hindi pwede. Delikado masyado. Isama nyo kami. Hindi lang ito problema ninyo. Pinatay rin niya ang tatay ko.
Pati ang lola ko. Tama. Kailangan naming lumaban para sa hustisya. Kailangan naming lumaban para sa hustisya. Sama-sama tayo. Bakit ang dami nyo? Ang sabi, lahat sila biktima rin ni Xiaobo. Ginawang gamot ang harina, pinainom sa mga tao, napabayaan ang gamutan, kaya may namatay. Ngayon, huhulihin nila ang mga manloloko at papanagutin. Harina? Harina? Imposible naman. Wangshu, baka na-misinterpret mo. Okay naman ako sa iniinom kong gamot. Wu tita, manloloko talaga sila. Huwag kang magpaloko. Hindi man loloko si Xiaobo. Baka kasi hindi lang uminom ng maayos ang nanay mo. Bakit mo siya sinisisi sa iba? Wu tita, totoo. Mga manloloko sila. Hindi pwede. Palagi kong iniinom. Ang gamot na yon. Pwes, papakita ko pa sa inyo na wala problema. Tita, dali, dalhin sa ospital. Ang gamot ko. Basta uminom ako ng gamot, gagaling ako. Ang gamot. Su Ki Qiang. Mga pare, ang party na to ay, dahil sa loob lang ng kalahating taon, naging number 1 tayo sa negosyo dito sa Qingzhou. Sunod, i-announce na natin. Ang sales champion ngayong unang kalahati. Handa na ba kayo? Malalaman na agad ang sagot. Magbilang tayo ng 3. 3, 2, 1. At sila ay team ng Changshu Village, team ni Xiaobo. Tayo yun. Team ni Xiaobo ang nakakuha ng pinakamalaking policy. Ang incentive nila, 1,000,000. Ang galing ni Qiang magturo. Qiang, turuan mo rin ako. Gusto ko rin yumaman. Sige. Mga pare, tulong-tulong tayo, yumaman. Tara. Tingnan natin ang mga matatanda. Kawawa sila, laging mag-isa. Dapat mahalin natin sila. Dapat mahalin natin sila. Dapat mahalin natin sila. Itrato silang parang sarili nating magulang. Tama. Parang tunay na anak nila ako. Mga pare, sipagan natin. Kayo, ang susunod na sales champion. Pwede ba? Pwede. At dito, gusto kong pasalamatan ng espesyal ang isang tao, ang tol ko, Li Yude. Tara, ako na mauna. Tara mga tol, tagay. Boss, andyan na yung babae. Sakto ang dating niya. Mga tol, Inuman na. Su Ki Qiang. Lumabas ka! Harapin mo ang kamatayan mo! Kuya Qiang, ito ang anak ni Tangwan na babae, Ye Wangshu. Yung mga nasa likod, Suki Qiang, ibalik mo sa akin ang buhay ng tatay ko. Suki Cheng, ibalik mo ang buhay ng tatay ko. kaya pala, yan pala ang mga anak ng matatanda na sobrang dutiful sa magulang nila. Kapatid na Lee, huwag magmadali, kaunti lang naman kayo. Hindi pa ikaw ang dapat gumalaw. Ano bang ikinagugulo nyo dyan? Ye Wangshu, narinig ko, ikaw daw ang nagwasak ng tindahan ni Xiaobo. Hindi pa nga kita sinusugod eh. Ikaw pa tong lumapit ng kusa. Ano? Ikaw ang dahilan kung bakit. Namatay ang nanay ko. Ano? Hindi. Yung pagkamatay ng mama mo, wala akong kinalaman doon, promise. Namatay si Tita Tang.
Masakit din sa akin yun. Kaya nga nagdadalamhati tayo, di ba? Bilis. Bilisan mo at magmano ka sa mama mo. Bilis. Sukikyang, ikaw talaga, ang sama-sama mo. Makakaranas ka ng pagsingil ng karma. Suki Chiang, ngayon kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo. Grabe. Natatakot na ako. Ngayon, kung sino ang makapatay sa kanya mapupunta ang pera na to. Tarantado. Tarantado. Kayong mga tao, ako na mismo ang kikilos. Kuya, sabi ko na nga ba, malupit talaga yung tao na yan. Huwag ka nangang madaldal. Hindi ako makapaniwalang ang dami-dami natin. Hindi pa natin siya matitibag. Suki Chiang, ang kapal ng mukha mo. Ang dami-dami mong pinahamak na tao. Walang hiya. Anong tinatayo-tayo mo dyan? Bilisan mo at iligtas ang tao. Ang tapang mo akong saktan. Ikaw, pera ang habol mo. Tapos papatayin mo pa. Talagang para sa'yo tong suntok na to. Ako? Kung may kasalanan man ako, mas malala pa ang ginawa mo. Hawakan mo ang konsensya mo. Isipin mo nga. Ikaw ba, kahit minsan, inaruga mo ba ang mama mo? Sa wakas, bumalik ka rin. Nagka-problema na ang mama mo. Pati ikaw at ang kapatid mong babae. Hindi sumasagot sa tawag. Sure, nasa labas ka. Alagaan mo ng mabuti ang sarili mo, ha? Mag-ingat ka palagi. Komonde, nitong mga taon na to, nagsilbi ka sa bansa ng palihim, wala ka ring magawa, napilitan ka lang. Huwag kang maniwala sa mga pinagsasabi niya. Sukikyang, ginamit mo ang harina para palabasing gamot, pinabayaan mong gumaling sila. Niloko mo pa sila para pipirma ng malalaking insurance. Pinakamalupit, ang dami mong pinatay. Lahat ng yan, mabigat na kasalanan. Ako? Mabigat na kasalanan? Kung magsusumbong ka ng tao, dapat may ebidensya ka, di ba? Asan ang ebidensya? Nasaan? Hindi mo pa rin tinatanggap ang kasalanan mo, kahit mamamatay ka na. Ngayon, ako ang maghihiganti para sa lahat ng matatandang namatay. Lee, kuya, tulungan mo ako. May lakas ng loob kang magwala dito. Parang gusto mong mamatay. Sino ka ba? Siya ay Top 3. Top 3. Sa listahan ng mga magaling sa Qingzhou, Li Yude. Kaya pala may malakas kang kakampi. Kaya pala ang tapang mo. Li, kuya, patayin mo na siya. Ye Wangshu. Ako si Liude. Kahit kailan, hindi nanakit ng babae. Pero ngayong araw, dahil sa ginawa mo, dahil inapi mo ang mga maayos na tao dito, ako si Liude. Paminsan-minsan, magpapatupad ng hustisya. Komonde, ako na ang bahala. Dalhin niyo na silang lahat at hulihin.
Kuya, pati yung 4 mong malalakas na bataan, hindi kinaya yon. Sino ba siya? Grabe. Ano ngayon kung sino siya? Ngayon, lahat sila, dito mismo, mamamatay. Mag-ingat ka! Ayos ka lang ba? Kinaya mong saluhin ang suntok ko? May galing ka rin. Pero hanggang dito ka na lang. Ang kapal ng mukha mo. Sa Qingzhou, hindi posible na may kasing lakas mo. Sino ka ba? Wala kang karapatang malaman. Li kuya. Liu De, Sukichang, magkasabwat kayo, pera at buhay ang habol. Sinisira niyo ang mga mamamayan. Ako ang magpapatupad ng hustisya. Ipapakulong ko kayong dalawa. Ipapakulong ko kayong dalawa. Oo, ipakulong sila. Mga walang ya, ipakulong sila. Hustisya para sa bayan. Ring. Hustisya. Ako? Ipakulong nyo? Ye Wangshu, ang yabang ngang bunganga mo Akala mo ba, konting lakas mo lang, pwede ka nang mamuno sa Qingzhou. Alam mo ba kung sino to? Siya ang Chief Inspector ng Qingzhou. Isa ka bang Chief Inspector dito? Natatakot na. Huli na ang lahat. Yi Wangshu. Ngayon, hindi ka lang sumugod dito ng walang permiso. Sinaktan mo pa ang opisyal ng gobyerno. Lalong mabigat ang kasalanan mo. Ikaw? Binabaliktad mo ang katotohanan. May batas pa ba dito? Batas? Ako ang Chief Inspector ng Qingzhou. Ako ang batas dito. Kapag sinabi kong may kasalanan kayo, may kasalanan kayo. Ikaw at kayo, dapat niyong pagbayaran ngayon ang kayabangan niyo. Liu De, ikaw, Chief Inspector ng Qingzhou. Naging kakutsaba ka pa ni Sukikyang, na isang kriminal. Wala kang pakialam sa buhay ng tao. Ikaw ang tunay na kahihiyan ng Qingzhou. Ngayon ka na lang makakapagyabang. Kasi, sinabi ko sa iyo, nagsumbong na ko sa gobernador. Darating na siya, at kasama niya ang 8 magagaling. Tingnan natin kung gaano katagal ka pa magiging arogante. Ayos? Gusto ko ring malaman, paano niya hinayaang maghasik ng lagim? Ang mga tulad niyong kriminal sa Qingzhou? Tingnan natin kung anong klaseng gobernador siya. Ang yabang mo. Ayan na ang gobernador. Dumating na ang gobernador. Tingnan natin, anong gagawin mo ngayon? Ye Wangshu, kahit gaano ka pa kalakas, sa harap ng kapangyarihan, luluhod ka pa rin. Gobernador, Gobernador, ikaw na ang magdesisyon para sa amin. Gobernador, may nag-abuso ng tao dito. Inaapi ang mga matinong tao. Sir, Bilisan mo at ipahuli ng 8 magagaling ang babaeng yan. Dito na mismo. tama, kulang-kulang na lang. May celebration pa nga ako dapat. Pinagulo pa niya, gobernador, dapat maparusahan siya ng tama. Gusto ko lang makita kung anong batas ang nilabag ko. Ako po si Suning Hai. Sumasaludo kay Mayor. Anong klaseng mayor naman yan? Mayor, siya. Isa lang siyang taong mahilig manggulo dito. Walang respeto yang taong yan. Mayor, humihingi po ako ng paumanhin kung nabastos ko po kayo dahil sa aking kapabayaan. Pakiusap po, parusahan niyo po ako. Pero ang mga kasalanan nila, hindi lang yan ang nagawa nila. Su Kikyang, nagbenta ka ng peking gamot. Maraming tao ang namatay dahil dito, Liu De. Alam mong bawal, pero nilabag mo pa rin ang batas. Ginamit mo pa ang posisyon mo para manggatong at magtago ng krimen. Sa dami ng ginawa nyo, Hindi na pwedeng patawarin ang mga kasalanan niyo. Suning Hai, ito na ba ang lugar na pinamumunuan mo, Qingzhou? Aminado po akong nagkasala ako. Mayor, ang mga mahal namin sa buhay ay mamatay ng walang hustisya. Sana matulungan niyo kami at bigyan kami ng katarungan. Ibalik niyo po ang katarungan sa amin, Mayor. Ibigay niyo ang hustisya na nararapat para sa amin. Narinig nyo ba? Yan ang boses ng mga tao. Mga tao, arestuhin sila.
Liyude. Alam mong bawal pero nilabag mo ang batas. Tinanggalan ka na ng posisyon. Habang buhay kang makukulong. Sukikyang, nakapatay ka ng maraming tao. Hindi ka na mapapatawad sa kasalanan mo. Ikukulong ka sa piitan ng mga hatol ng kamatayan at hihintayin ang desisyon ng korte. Uy, gobernador, mahal na opisyal. Sila lahat nagsisinungaling lang. Sila talaga ang namatay sa sakit. Wala akong kinalaman dyan. Mga walang kaalam-alam, malapit nang mamatay, nagmamatigas pa. Ang dami mong kasalanan, karapat-dapat lang sa'yo ang parusa. Suninghay, hindi mo na-manage ng maayos. Ang dami talagang mga scammer sa area mo. Maraming namatay at nasaktan. Ngayon, guilty ka sa pagpapabaya sa tungkulin. 3 taon kang walang sweldo. Tinanggap ko po ang parusa. Dalhin na siya. Sandali lang. Su Kikyang, tingnan mo ang mga matatandang ito. Hindi ba? May gusto kang sabihin sa kanila? Ano sasabihin ko? Pasensya na. Humihingi ako ng tawad. Okay na ba yon? Gobernador, mahal na opisyal. Sana'y patawarin niyo ako. Ako rin. Aamin na sa pagkakamali. Ikaw? Nakapag-sorry na ako. Ano pa gusto niyong mangyari? Ang mga matatanda namang to, mamamatay din balang araw. Hindi ko kasalanan yun. Huwag niyong sobrahan. Ha? Di talaga magbabago. Ano bang ginagawa mo? Dalhin na sila. Salamat, mahal na opisyal. Hindi po kayo kailangang ganyan. Kung hindi dahil sa'yo, talagang napaglokohan kaming lahat. Namatay ng walang laban ang pamilya namin. Kung mas inalagaan ko pa si tatay? Hindi sana naging ganito. Vitre. Lahat tayo biktima rito. Ang tunay na masama, yung mga walang takot sa batas. Ma? Nakita mo ba? Paalam, Ma. Suninghay? Ikaw na bahala sa susunod. Opo. Malugod naming inahatid ang mahal na opisyal. Herb, pangalawang dito. Wala ka talagang silbi. Halos sinira mo pa ang plano ko. Ilang beses ko na bang sinabi sa'yo, mag-relax ka muna, mag-relax ka muna. Mag-relax ka. Pero ikaw, ayan, diretso ka pang nanloko sa nanay ni Ye Wangshu. Anong problema ng nanay niya? Herb, pangalawang tito. Mas sobra lang ang pag-iingat mo. Wala tayong pake kung sino siya. Diretso mo nang ipalinis. Sa 8 magaling natin. Tanggalin mo siya. Wala nang problema. 8 magagaling? Kahit wala nang 8 magagaling, kahit tipunin ko pa lahat ng magaling sa dakang, wala pa ring magagawa sa kanya. Ano? Ganun talaga siya kalakas? Sino ba talaga siya? Siya ang Supreme Commander ng Dakang. Pagkasama siya, siya ang boss ng buong military. Impossible yan. Oo, magaling siyang lumaban. Pero, hindi naman ganun kalakas. kasi taga-Dachang ka, hinayaan ka lang niya. Noong unang panahon, si Pasasi, kasama ang 10 pinakamahusay ng Masi, sinubukan nilang iwan siya. Pero ang nangyari, si Pasasi lang ang barely nakabalik. Pag nalaman niya na may koneksyon ka sa Masi, yung ulo mo, patay ka na talaga. May hinanda na akong papalit sa'yo. Sa Qingzhou, di ka na pwedeng tumira. Tamang-tama? Sa Fuan Island, may kargadang kailangan ibenta. Puntahan mo na lang. Bantayan. Mga kargamento. Sariwa-sariwa lahat yon. Ang wish ko lang, sana umalis na agad si Ye Wangshu. Dito sa Qingzhou. Ma? Pasensya na po, late kong nakauwi.
Chow Kao, wala na si Mama. Ikaw na lang ang kasama ni ate. Ate, Huwag kang mag-alala. mag-aaral akong mabuti. Aalagaan ko si Mama. Commander, hindi makontak si Second Miss. Hello, magandang araw. May consumption abroad po kayo. Ate! Ate, si Chow Kao ito. Ate, tulungan mo ako. Ate! Chow Kao? Ate, tulungan mo ako. Ate! Hello, Chow Kao. Ikaw ba yan? Hello. Komande, anong nangyayari? May nangyari kay Chow Kao. Pinadala kita para mag-scam. Naglakas loob ka pang kontakin ang pamilya mo. Kuya Kyang, mali ako. Hindi na talaga ako uulit. Hindi na talaga ako uulit. Napunta pa ako sa lugar na walang-wala. Ayaw mo pa rin akong sundin? Maawa ka naman sa akin. Hindi na talaga ako uulit. Tara na. Tara na. Pag hindi ka na disiplina, hindi ka matututo. Kuya Kyang, maawa ka naman. Maawa ka naman. Hindi na po ako uulit. Dito, wala nang makakatulong sa'yo. Ayaw mo ba ng masayang trabaho? Gusto mo pa ng parusa? Mas madaling trabaho, ayaw mo? Eh di sumama ka sa kanila? Ibebenta ka rin sa brothel? Hindi. Ayoko. Please, wag niyo akong ibenta. Tumigil ka nga. Bantayan mo sila ha. Darating si pangalawang tito para mag-inspeksyon. Huwag kayong magkalat. Sige. Ma? Ate? Takot na ako. Gusto ko nang umuwi. Pangalawang tito. Oo, Dara. Kamusta ang kargamento? Pangalawang tito. Huwag kang mag-alala. Ang ipinagbilin mo. Naayos ko ng maayos. Pangalawang tito. Kailan po ako makakauwi? Nagalit si Ye Wangshu sa'yo. Nagbabala ka pa talagang makauwi? Komande, may balita na. Pero na-interfere ang signal. Hindi matukoy ang eksaktong lokasyon. Pero malapit lang dito ang tinatayang lugar. Fuan daw. Puwersa mula sa labas ng bansa. Hindi ba teritoryo ng Maxi yun? Pag nahuli ka roon, imposibleng makalabas ka pa. Paano napunta si Xiaojie doon? Ako na ang kukuha sa kapatid ko. Hindi pwede. Masyadong delikado iyon. Sasama ako sa'yo. Kung aalis ako ng dakang, siguradong may susubok sumamantala. Bantayan niyo ang dakang. Hintayin ninyo akong makabalik. Opo. Chow Chow, hintayin mo si ate. Ershu, lahat yan. Magaganda ang kalidad. Halika na, ikaw. Ershu, Ano masasabi mo dito sa batang to? maganda ang itsura ah. Ang tapang mo ah. Kinakagat mo ako. Sige, kagatin mo pa. Kagatin mo pa. Tama na. Ano ba ang relasyon mo kay Ye Wangshu? Ate ko siya. Ano? Ha ha ha. Ye Wangshu? Ye Chow Chow? Kaya pala. Ngayon ayos na to. Ershu, dati sinira ni Ye Wangshu ang plano natin. Ngayon, ang kapatid naman niya ang nasa atin. Sigurado ko, tapos siya ngayon. Ilang beses ko nang sinabi, bago ka manghuli, siguraduhin mong kilala mo muna. Eh ikaw, diretsyong dinampot mo agad ang kapatid niya. Talagang gusto mo na yatang mamatay. Ershu, hindi ba't hawak natin siya ngayon? Anong hawak-hawak? Kung sumugod dito si Ye Wangshu na galit, lahat tayo mamamatay.
Grabe ba talaga ganun kasama? Basta palayain ninyo ako. Pangako ko. Hindi kayo gagalawin ng ate ko. Oh, pwede bang ganun na lang? Nangyari na wala nang ibang magagawa kundi sumugal. Pinatay mo nanay niya, tapos kinidnap mo pa kapatid niya. Iisa na lang ang makakaligtas sa'yo. Ako. Namatay ang nanay ko. Ikaw ang pumatay sa 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 nanay ko. Ershu, Ang ibig mong sabihin? Tara, Hindi kayo maganda ang magiging ending. ang ibig mong sabihin, ikaw ang pumatay sa nanay ni Ye Wangshu. At binugbog mo pa ang kapatid niya. Oo, Mr. Pasang. Dahil may kapatid siyang babae, hindi ako natatakot na hindi siya mahuli sa pain. He. Mr. Pasang, si Kikiang kahit medyo agresibo, pero nang mahuli niya ang kapatid ni Ye Wangshu, malaking accomplishment din yon, hindi ba? Tingnan mo. Ha. Ayos. Talagang di ka nabibigo, pamangkin ni Ninghai. Ang galing mo talaga. Huwag kang mag-alala. Siguradong may share kayo sa kita. Ha. Salamat Mr. Pasang, mauna na kami. Salamat Mr. Pasang, salamat Mr. Pasang. Pumunta ka. Ikalat mo ang balita tungkol kay Suki Qiang sa kay Ye Wangshu. Ha? Sir, Ayokong sumabit sa galit ni Ye Wangshu. Hayaan mong mauna si Suki Qiang para pakalmahin siya. Si Ye Wangshu. Sa wakas, magkikita na tayo ulit. Commander, may balita na. Dinala ni Suki Qiang si Second Mix. Napunta siya kay Pasang. Su Ki Chiang. Kuya Qiang, Lumayas ka. Ye Wangshu, talagang pumunta ka nga. Ang kapatid ko. Nasaan si Ye? Chow. may sakit ka ba? Namatay nanay mo, sakin ka pa ng gulo. Nawala ang kapatid mo, sakin ka pa rin naghanap. Ang tigas pa ng ulo mo. Sina? Patayin mo ako. Gawin mo na. May lakas ka ba para pumatay sa akin? Pag napatay mo ako, wala ka ng pag-asa makita ang kapatid mo. Hahaha. Hindi ka palalagpasin ni Mr. Pasang. Ikaw at ang kapatid mo. Sama-sama kayo sa nanay mo. Matagal ka nang dapat mamatay. Nitong mga araw, masyado ka pang nabuhay. Anong ibig mong sabihin? Sir, Nandito na siya. Grabe. Ang bilis pa rin ng galaw niya.
Ayos lang ba kayo? Nakikita kita sa mga litrato. Ikaw ang ate ni Chow Chow. Alam mo ba kung nasaan si Chow Chow? Kahapon mag-isa siyang ikinulong. Hindi ko alam. Ate, sinabi ni Chow Chow, ang husay mo daw. Kaya mo ba kaming ilabas dito? Dadalhin ko kayong lahat pa uwi. Xiao Hao. Ate na ang magdadala sa'yo pa uwi. Ate. Mga kababaihan, magmadali kayo. May lason sa kutsilyo. Wala bang nangyari kay ate? Siya ang commander ng Genway, hindi siya mapapahamak. Mamaya ilalayo ko sila. Samantalahin niyo ang pagtakbo. Ate, paano ka na? Walang dapat ikabahala. Siguradong walang mangyayari. Commander, okay ka lang ba? Okay lang. Commander, anong ginagawa mo? Suning Hai. Ikaw at si Suki Qiang, bakit kayo nandito? Talaga bang akala mo? Wala akong alam? Ha. Kung alam mo na, hindi ko na itatago. Ye Wangshu, ngayon, kailangan mong mamatay. Tama nga, kahit nasaktan ka, hindi pa rin kita natalo. Ha. Sayang, masyadong maingat si Ye Wangshu. Ninghai, palpak ang plano mo. Pasang, nasaan ang kapatid kong si Ye Chow Chow? Commander, magpakatalino ka na para makita mo na agad ang kapatid mo. Suning Hai, nakipagsabwatan ka sa Maxicod. Uy, Commander, wag mo naman ako ganyan kapagalitan. Tawag ko dyan, marunong mag-adjust. Pero ikaw, dahil pinatay mo ang pamangkin ko, kailangan kang mamatay. Ha. Ito ba ang sinasabi ng mga taga-dakang? Talagang parang aso na nagkakaagatan?
Suninghay, nakipagsabwat ka sa mga dayuhan. Pininsala mo ang mga inosenteng tao. Hindi ko pwedeng patawarin ka. Tingnan natin kung may kakayahan ka. Ye, Wangsu. Siguro sobrang hirap ng pakiramdam mo ngayon. Huwag ka nang magpanggap. Yung lason na nainom mo, binili ko pa yan ng mahal. Kahit konting bahagya lang noon, kahit pa isang elepante. Matutuluyan kong mapasuka ng 3 araw at 3 gabi. Kung sumuko ka na ngayon, may konting dignidad pa matitira sa'yo. Hindi ka mamamatay ng nakakahabag. Ngayon, kailangan mong mamatay. Patayin mo ako? Hindi ka pa sapat. Pasa, sobrang dami mong kasalanan. Ngayon, hindi na kita patatawarin. Hindi mo ako patatawarin? Ye Wangshu, alamin mo muna, sino ba talaga ang hindi makakatakas ngayong araw? Zhao Zhao. Zhao Zhao, huwag kang matakot. Uuwi tayo ni ate. Tindi ng samahan ng magkapatid, no? Grabe, naantig ako. Malapit na akong maiyak. Ye Wangshu, Wang. Simula noong 5 taon na, ang nakakaraan na naglaban tayo. Gusto ko pa ulit makalaban ka ulit. Ngayon, hayaan mong maglaban tayo ulit ng harapan kapag nasiyahan ako. Palalayain ko ang kapatid mo. Ano, game? Sige, laban. Ang saya. Talagang si Ye Wangshu, hindi nagpapadaig. Sa lagay na to, may lakas ka pa rin. Tumigil ka. Hinto, ang daya mo. Daya mo. Paanong daya yan? Diskarte lang yan. Sige pa, laban ulit. Puro iwas lang ang kaya mo. Hindi tuloy nakaka-enjoy ang laban. Tama na, please. Naku, ako talaga. Ang tanga ko minsan. Sige, pakinggan natin ang tinig ng kapatid ng ating mahal na lider. Opo. Ate, hindi ako masakit. Huwag mo akong alalahanin. Umalis ka na agad. Tama na, please. Ye Komande, pwede kang subukang lumaban. Pero isipin mo muna, sino ba ang mas mabilis? Ikaw ba o ang mga tao ko? Ate, huwag! Zhao Zhao, okay lang si ate. Sige, pumikit ka muna. Walang mangyayari sa'yo. Ate! Ikaw? Masaya ka na ba? Sa wakas, natalo na rin kita. Ang lupit mo talaga, Pasa. Ang lupit mo talaga, Pasa. Ay, parang kulang pa. Ang dati kinatatakutang commander ng Zenwei, natalo rin sa kamay ko. Ito lang pala ang pakiramdam. Lumaban ka pa? Wag! Pakiusap, patayin mo na lang ako. Gusto mo nang mamatay? Bago ka mamatay, hindi mo ba pagbibigyan ng mga tao ko na mag-enjoy din? Tama na, Pasa, tama na. Lumuhod ka. Ate, wag. Kami, mga tagadakang, hindi lumuluhod. Lumuhod ka. Kita mo? Lumuhod siya sa harap ko. Lumuhod si Ye Wangshu sa akin. Ye Wangshu. Noong pinapatay mo ang mga sundalo ng Masi, naisip mo ba ang araw na to? Naalala mo pa ba si Kuntu? Suninghay. Siya ang pinapasok ni Kuntu. Si Kuntu, pinakatapat kong tao. Pati siya, napatay mo. Sa tingin mo, dapat ko bang kamuhian ka?
Palayain mo na ang kapatid ko. Palayain mo siya, please. Gusto mong palayain siya? Pwede rin naman. Basta. Putulin mo ang isang binti mo. Papakawalan ko siya. Ate, wag mong sundin siya. Umalis ka na ate. Patayin niyo na lang ako. Tumahimik ka. Patayin niyo na ako. Masaya ka na ba? Hindi pwede. May isang braso ka pa. Tama. Para kampante ako. Wag. Ate. Masaya ka na ba? Masaya? Sobrang saya ko. Ako, tinutupad ko ang salita ko. Palayain na. Opo. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Ate. Ate. Okay lang. Okay lang. Okay lang. Ay naku. Napakatanga mong babae. Hindi ba't mas maganda nga ito? Ngayon, magkasama kayong buo. Magkakasama kayo sa kabilang buhay. Okay lang. Sige lang. Si ate lang ang bahala. Ate? Siya ang pinakamalakas sa buong mundo. Ang galing ni ate. Pero si ate, hindi kayang protektahan kayong dalawa ni mama. Ate, huwag kang umiyak. Antok na ako. Pag nagising ako, Tayo na ba'y nasa bahay? Paggising mo, si ate ang maghahatid sa'yo pa uwi. ate, Huwag mong iiyak. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Yi Wangshu. Samahan mo na ang kapatid mo sa kabilang buhay. Ikaw? Ito. Kayo, ang ingay nyo. Nagising tuloy ang kapatid ko. Sama-sama kayo, laban! Ikaw, paano mo nagawa yun? Karapat-dapat kang parusahan ng mabigat. Sorry ate, huli kami dumating. Bilisan mo.
Ciao, ciao. Uwi na tayo. Ma? Xiao Xiao. Yung masamang tao, naparusahan na. Matahimik na kayo. Ang lakas ni Pasa sa dakang, wala na, tuluyan ng natanggal. Si Suning Hai at ang mga natirang tauhan. Nakulong na lahat. Si Ma Shiguo, parang asong nasukol, nagmamanman sa labas ng bansa.